Bali, ako po pala yung anak ni Sister Sonia. Bali, pangalawa po ako. At yun nga, kanina ko lang din naisip. Galing kasi kami sa kasalan. Bali, 2 days kaming nasa Batangas. Hindi rin ganong, laging yung tulog namin is parang hindi kompleto. So sabi nga ni Nanat ni Ate Carla nung nag-sharing sila, baka daw sa araw na to sa lugar ng Bangad is magpatotoo na lang po sila. Kasi nga, busy po talaga sila at parang hindi nakapag-prepare. And pasensya din po sa araw na ito kasi nga, nagtatanong nga po ako dyan kanina, tinatanong ko yung sarili ko, bakit ako nasa lugar na ito? At yun, narinig ko sa dalangin ng Sir Jerry na walang iba bakit tayo nasa lugar na ito, kundi itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. At yun, pasensya po, alam ko maraming guro dito. Hindi naman ako sanay sa field na to na magsalita sa madaming tao. Baka natatawa si na Jeff na yun, yung mga katropa ko na mga taga-bumbong. Na even sa sarili ko, hindi naman ako naniniwala pa na magsasalita sa mga ganito. Kahit yung sarili ko, hindi ko pa masyadong pinapaniwalaan. Subalit, siguro nga ako si nanay nag-utos na maging guest speaker daw ako. Baka siguro natanggihan ko yan. Kasi kila Sir Hiner po, tsaka kila ate ko rin nanggaling yung utos. At nahiya naman ako na hindi sundin. At yun, itong privilege din po pala na to is, magpapasalamat rin po pala ako sa lahat ng naging kabahagi nung kasalan ni Puti. Especially po kala Sir Riner, kala Sir Pipit, na alam ko na ang kasalan na nangyari sa Batangas is naging matagumpay. At yung Diyos yung nag-provide sa lugar na yun. Purihin po natin ang Panginoon. Ayun nga, kanina ko lang din naisip, sana nga, sabi ko sa sarili ko, sana nasama ko pala yung kapatid ko na si Peter. Kasi sa aming magkakapatid, siya po yung parang may future na papastorin. So ako pa kasi dito mayayain and sana na-invite lang ako dyan sa music ministry. Kasi yung sa music ministry po talaga, doon po kami tinawag. At ngayon, walang ibang gagawin ako sa gabing ito, kundi patuloy na itaas ang pangalan ng ating Panginoong Hesus na ipapatotoo ko lang po yung mga naging buhay namin ng bata. Maraming salamat na ang naging magulang namin ay si Nana at si Tata na tunay na nakita namin na naglingkod sila sa Diyos. Lumaki kami sa panalangin araw-araw. Ang gumigising sa amin is yung prayer. Gigisingin na kami nila Tata, sasabihin niya, pe-pray na. Minsan, papatugtugin na ni Tata yung organ, siya yung alarm clock namin. So, pag tumugtog yung organ, may mga demo doon na tunog, doon nagigising kami. At yun, mag-start na kami mag-praise and worship. And yun yung naging buhay namin nung kami maliliit na bata. So, nasanay talaga kami sa prayer every morning. At alam kong napakalaking papel na ginawa yung prayer sa buhay ng bawat isa sa aming magkakapatid. At yun, nag-aaral, average na estudyante lang din naman, hindi matalino. Nung elementary days, yun nga, laging umaalis din yung aming mga magulang. Gumagraduate kami, wala yung mga magulang namin. Laging nasa pagsunod, mga lolo't lola namin ang umaattend sa amin kapag may graduation. Priority lagi ng ni Nana at ni Tata yung mga utos na nanggagaling sa Mother Church. At yun, habang lumalaki kami, nakita ko na unti-unti natuturuan na pala nila kami maglingkod sa Panginoon. Kasi nag-start po ako maglingkod sa Panginoon. Isa po akong baista, yung ginagamit ni Kuya Isra. So, yun yung unang first love ko na yun yung talentong pinagkaloob sa akin ng Panginoon. Then, naging trumpeter po ako. Kami po yata yung naging third batch or second batch. Ito po yata ang mga bagong musicians is pang fourth or fifth batch na po.
Bali, sina Kuya Olan po yung first batch ng mga blowing instrument. At yun, nakagraduate ako sa elementary, naging second honor ako. Pero hindi ko ina-expect, baka lang kasi, magulang ko kasi na principal, kaya naging second honor po ako. At yun, nung naging high school, naging laylo na din ako sa pag-aaral, parang nababarkada. At yun, di na naging masyado sa akin yung pag-aaral. Parang once a week, hindi ako nakakompleto ng school ko. At yun, habang sa high school, nag-aaral ako, kasi sinanana at sinatata, laging wala naman sa amin. Laging sa mga prayer, Bible study, mga crusade, mga paghayo. So kami lang nila Peter yung naiiwan sa bahay. So lumaki kami na yun, masasabi ko na hindi ganong kabuting anak kasi nga napapatawag kami lagi ng mga principal. Sasabi, anak ka pa naman ng pastora. Kasi nung bata kami, yun, sugarol po ako. Aminado naman ako noon. Tsaka naging mangungupit po ako ng tithes and offering nila nana nung bata ako. So yun po, na lumaki kami sa ganong buhay. Makakatropa namin lagi mga sanglibutan. Pero hindi naman kami umabot sa time na sumasama kami sa mga inuman, pero never nila akong napainom. Kumbaga na doon lang po sa lugar ng inuman. At yun, pag wala si Nana, kami nila Peter, lagi na sa peryaan. Kasi nga, walang guidance ng magulang. So doon, malakas ako magsugal sa peryaan. Kahit bata pa lang ako, tumataya akong 400. Kasi nga, nakakakupit po ako dun sa mga magulang ko. Pero yun, nakita ko na habang lumalaki kami, na hindi na rin namin namalayan na tunay na naglilingkod na pala kami sa Panginoon. At yun, pasensya po talaga, hindi ko rin talaga na-prepare yung mga sasabihin ko. Kumbaga yung na-notes ko lang din sa Ginong Sanay. Nanliliit nga po ako nung dinadalangin ako ni Sir Jerry, even nung nasa Ginong Sanay ako. Kasi di po talaga ako prepare or hindi ako handa sa mga ganitong bagay. Pero ipatotoo ko lang po yung mga naging buhay namin magkakapatid. So yun, nung nag-high school, even na hindi nakakakumpleto ng araw every week, hindi naman ako naalis dun sa pilot section. At yun nga, narinig ko kasi sa kuya ko nung time na yun na wala naman daw kailangang grade i-achieve pag pumasok ka sa school ng GRU. And yun, nung kami humahawak na sa music ministry habang nag-aaral sa lugar ng Maynila, natatandaan ko yun na nasa third floor yung aming school. Kapag Saturday na, oras na ng practice, nasa school pa ako ng GRU sa Maynila. Ang ginagawa ko po, kapag clock na pa talaga tapos na yung subject, nag-ring na yung bell. Kapag puno pa yung elevator dun sa third floor or fourth floor at hindi pa, sa sobrang pagmamadali, tatakbuhin ko na pahagdan. At para lang makauwi agad sa isla, kahit yung mga jeep puno na, sasabit lang po ako sa jeep upang makahabol sa practice. So, ganun naging napaka-importante nung naging posisyon namin sa church na minahal namin yung paglilingkod through the music ministry. So, ganun yung naging buhay namin. Kahit sabihin pang nasa Maynila, hindi namin pinabayaan yung assignment na binigay ng Panginoon sa amin. At yun, nung time din na yun, na habang nag-aaral nung college, nakikita lang kami ng mga magulang namin sa mga Bible study. And lumaki din kami mga magkakapatid sa Bible study. Sabi nga last time ni Sir Jeremiah yun, na katulad ng mga kabataan sa Bongbong, lagi ko rin nakikita kayo sa mga Bible study sa Angono or sa Morong. Naging estudyante tayo ni Pastor Boy, naging estudyante tayo ni Sister Rocklet. At yun yung training na pinalaki sa amin ng aming mga magulang. At yun na nga, nag-start na pong
pumasok ng trabaho. Even nung thesis day namin, sabi ko nga po kanina, average na estudyante lang ako. Nagpasalamat po ako na yung sa thesis namin, nakasama ako sa matatalinong estudyante. Bali yung naging part ko lang doon, taga-print, parang utusan nila. And yun, nakaraos yung aking buhay sa pagiging college. At dumating na nga yung time na magtatrabaho na. Sa mga kabataan dyan na may mga trabaho, ayun, alam nyo na mahirap din maghanap ng first work. At yun, nakipag-ugnayan tayo sa Diyos. At salamat, meron akong kapatid, si Adjan, na siya yung nagpasok sa first company. So, hindi sa aking skill, may backer lang ako. Kaya nakapasok po ako dun sa company nung kuya ko. At yun, nakita ko na ang Diyos yung nagpuro-provide sa lahat ng gawain. Kahit pala yung course ko, hindi ko siya inisip. Kasi ako yung kabataan na hindi masyadong nangangarap. Pangarap ko maging doktor, pangarap ko maging ganto. Nung college ako, even nung maghahanap na ako ng courses, sabi ko, gayahin ko lang yung course nung kuya ko, accountant. Pero nung time na yon parang no slot. So, nag-mini-mula lang kami kung ano yung course ko. So, yung nakita ko, banking and finance yata. So, naging banking and finance po ako nung first semester. Pero yun nga, sabi ni Tito Jun, Gondraneos, asawa ni Ate Madel, sinabihan si Nana na ang pakuha mo lang kay Paul is yung ang IT. So, ako naman, bilang anak, sumunod lang ako. Kasi nga, ako nga yung taong na hindi ko talaga alam din kung ano yung gusto ko. So, salamat sa Diyos, siya din yung nagdadirect kung saan yung tamang lugar at siya yung kung may pangarap tayo, mas iba yung pangarap ng Panginoon sa atin. Na alam ko na pag inunan natin ang kanyang kaharian, siya yung mag-guide sa buhay natin. Purihin natin ang Panginoon. At yun, kanina nga at nang nag-try ako ng first company, napasok na ako at yun, sobrang hirap din. Kasi nga, masasabi kong nag-college ako sa IT na nakatapos, na hindi masyado ako nakapag-earn ng mga knowledge related sa IT. At nakita ko yung stress sa pag-work sa bilang programming. Madaming times na gusto ko nang mag-out, gusto ko nang mag-resign. Pero yung lolo ko parang nakikiusap sa akin na kasi ako po yung apo din ni Tata Ilding na nagbibigay monthly 2K sa kanya bilang apo. At maging sa mga magulang ko, nakita ko doon yung kanilang pagpuprovide sa pangailangan namin. Pinalaki kami nila nana, nila tata na yun, di ko masasabing sobrang hirap yung dinanas namin. Kumbaga na i-provide ng magulang yung mga pangailangan namin, na may mga times lang na may mga baon kami na wala pa. Kasi yung sinana po, one-time millionaire. Kung gumastos yan, gastos lang. Kinabukasan, wala nang hawak. So, sabi nga din ni Ate Hana dati, nagpatotoo, sina Sister Oklet, mga one-time millionaire yan. Na kapag may hawak, release agad ng mga perang hinahawakan nila. At yun, sa susunod na araw, wala namang ibang savings, kundi ang source yung Panginoon. Kaya lagi kong naririnig sa dalangin ng aking mga magulang, Lord, Ikaw mag-provide sa pangailangan namin sa araw na to. At doon yun yung buhay na kinalakihan namin. At yun nga, na nagpatuloy na mahirap mabuhay din sa ganong pananampalataya. Lalo na nung lumaki na kami, na hindi pala madali yung buhay na ginagawa nila nana. Dahil si nana at si tata, nag-iwan po sila ng trabaho. At maraming kumatya sa kanila, sinabi kila nana, kila tata, pinabayaan yung iyong mga anak, inalisan nyo ng magandang buhay. Kasi si tata noon may trabaho din, si nana guro. At sila'y nag-iwan ng trabaho. At yun,
pinatunayan ng Diyos na hindi mali yung desisyon ni Nana na sumunod sa Panginoon. Na nakita niya sa kanyang mga anak sa araw na ito na ang Diyos na nagbigay ng mga gandang buhay sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Siguro yung ipatotoo ko rin yung aking salary, pero wag po kayong magka-misunderstanding na bakit ko sasabihin yung salary ko. Kundi kanina nga is to glorify and para lang ma-express ko kung paano kabuti ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Nag-start ako nung sahod ko na parang 9K yata. 9K, 10,000. So yun yung monthly na trabaho ko. At yun, hindi naman ako naghahangad ng tumaas ang sahod. Parang 3 years yata or 2 years. 10,000 monthly lang yung sinasahod ko. Pero narinig ko kay Tata, yung pag may kausap siyang mga matatanda, sabi nga ni Tata na pag kinakausap niya yung ibang matatanda sa amin, yung mga lolo namin, na alam namin, Tatay, na hindi sa lahat ng panahon is ganito kami. At yung pananampalataya na natanim sa akin na hindi sa lahat ng panahon is ganon kami. So yun, nag-try na akong maghanap ng second company. And yun, nung nag-try na po akong before po pala makapaghanap ako ng second company, yung first fruit ko na 10,000, binigay ko sa Panginoon yun. At kung tutusin, dapat sinanap po talaga yung makatanggap ng first fruit kasi member niya ako. Pero lagi ang ginagawa ni Nana, kaya kitang-kita ko na hindi siya naglilingkod sa pera. Pag may first fruit kami, bigay kay Sister Rocklet, bigay kay Pastor Boy, kahit hindi ganun dapat yung gawin ni Nana. At alam ko sa Diyos niya yung gagawin. At yun ngang naririnig ko sa pag-umattend ng Bible study, na hindi natin talaga ma-outgive yung Panginoon. Sabi nga nung last Friday na meron silang patotoo na yung si Mr. Colgate, na 90% yung binibigay niya sa Panginoon at 10% lang yung naiiwan sa Kanya. Pero yun, kitang-kita natin na hindi niya na-outgive ang Panginoon, kundi mas higit pa ang binigay ng Diyos sa buhay natin. Purihin natin ang Panginoon. Ganon din sa second company ko. Alam ko nung second company ko po, parang nag-times 2 agad yung sahod ko. Kasi nag-increase ako, tapos naging 40 yata yung sahod ko noon. Sabi ko nga nung sa boss, ako na yung umaawat. Nako, sir, masyado po ata malaki yung offer nyo. Parang binibigyan na akong gantong offer. Parang sabi ko, baka pwedeng pababaan yung offer. Kasi nga, baka ma-pressure po ako na ganyan na kalaking salary. Tapos hindi ko naman magawa agad yung mga trabaho ko. Pero salamat sa Diyos na siya yung nagbibigay ng unawa. Siya yung nagbibigay ng concept, insight, idea habang sa pagtatrabaho. Habang sa pagtatrabaho pala namin, magkasama kami ng kuya ko, ito sa mga kabataan, napakahalaga po siguro yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Every morning po, kami ng kuya ko sa office, nakikita nila, ang kuya ko kasi may Bible pandala. Nagbabasa siya sa office ng salita ng Diyos. Every morning. Maging ako, kasi ako mahiyain. Hindi ako sa cellphone, hindi ako sa Bible nagbabasa. Sa cellphone lang ako nagbabasa ng Bible, tapos sa computer. So yun, pag nakikita kami ng mga office mate namin, Pastor! Ganyan. Mga pastor po yung tawag sa amin. Kasi nga, yun, pinamuhay namin na kahit sabihin nyo napakasimple ng pagbabasa ng salita ng Diyos, pero pag naging routine mo na, naging way of life mo na, napakalaking bagay. Kasi nga, hindi yung pag-attend natin ng mga Bible study or yung ng mga gantong gawain, yung mga pagpapatatag sa atin, kundi yung personal relationship po, lalo sa mga kabataan. At yun, napansin ko sa aking sarili, may times na pag hindi ako nakapagbasa ng Bible sa isang araw, parang may something na nangyayari sa work ko. Ganun lagi yung feeling ko.
ay di pala ako nakapagbasa ng Bible. So yun, so parang required na sa akin na magbasa at habang taon na lumipas, naging way of life na namin yung pagbabasa ng salita ng Diyos. Even yung bunsong kapatid ko, ganun siya na-train na nagbabasa lagi ng salita ng Diyos every morning, magsasound, ganun. Kasi pinakita sa amin ni tata at ni nana, hindi niya naman kami tunuruan na magbasa kayo ng Bible. Kundi mismo, habang kami lumalaki, nakita namin sa buhay nila, ganun lagi yung rutina. Kumbaga, pinakita nila sa gawa, hindi sa salita. So kahit walang masyadong pangaral sa amin, nakita ng aming mga mata yung gawa ng aking mga magulang. At yun, na-absorb na lang naming mga anak. At yun, malaking bagay din sa mga magulang na ipakita natin sa ating mga anak na mahalaga po talagang magbigay tayo ng oras sa Panginoon araw-araw. Kahit anong kabisi man natin, mahalaga may puwang na oras ang Diyos at unahin natin siya. Purihin natin ang Panginoon. At yun nga, i-share ko lang po din yung sa pagbibigay ko. Na lumaki ako sa Panginoon na parang more than 5 years, hindi ko hinawakan yung sahod ko. Binigay ko yung ATM ko sa magulang ko. Upang makabalik ng ganti sa kanilang pag-aaral sa amin. Ganun yung naging utang na loob ko para makabawi naman ako dun sa magulang ko. So yung 5 years, hindi siya madali. Lalo na yung pera mo is lumalaki na. At yun, yung pagbigay ko sa magulang ko, lagi kami, pag may mga church building sa mga church, sa Las Piñas, sa Buruanga, maraming different churches na tayo sa Maranatha Peter Club of the Philippines. At masasabi ko na nakabahagi kami magkakapatid sa mga churches na yun. Purihin natin ang Panginoon. Yun, dahil nga nakainana yung ATM ko, magkikita kami sa Bible study. Kami nila Peter, nila John, manghingi kami ng allowance. Kasi nga, hindi namin hawak yung pera namin. At yun, kahit si Paulo, yung naging best man ako dun sa kasal niya, lagi, even na mas malaki yung sahod ko sa kanya ako lagi may utang. Kaya nakita din ng mga kabataan sa bangad, na tunay na hindi namin nilaro yung tawag ng Diyos, kundi sineryoso din namin at nakipagkaisa sa mga magulang namin. At yun nga, may times maraming guro dito, pag may mga 13th month, alam ko karamihan sa inyo, sobrang saya pag may mga bonus na, pag Pasko na. Pero yung nararamdaman ko during ganong time, kapag may mga 13th month, iba yung nararamdaman ko, kabaligtaran. Nalulungkot ako. Dumating yung times na nalungkot na ako, siguro mga 3 years, 4 years. Kasi nga hindi ko nga nahawakan yung 13th month ko. At laging nabibigay sa Panginoon. At yun, parang sabi nga ni Pastor Boy na dadating yung oras na parang yung banal na galit na hindi sa habang panahon is magiging ganun po ako. So, yun, kasi nga, sinana, minsan may misunderstanding kami. Nana, nabigay ko na nga yung 13th month, pati yung sahod, papautangin mo pa ako. Parang ganan. Sa training na nilakihan namin. So, ilang years, ganun ako. Tiniis ko na hindi ko malasap or yung mga 13th month benefits ko dapat. At yun, alam kong isang part yun ng training namin na nakita ko sa ikakahuwalhati ng Panginoon.
At siguro mag-proceed na ako dun sa shinare ko dun sa Ginong Sanay din po. Na meron po kasing pinanghawakan si Nana na alam ko laging pinaparecite ni Pastor Boy kay Nana. About po dun sa yung God is going to have a people. Yung mga salitang yun, yung God's going to have a people, and God's people practice what they preach. And God's people will enter into the rhythm of miracle living. Tapos yung isa doon, and God will plant a new seed of faith, hope, love, power, revelation in the life of His people. Isa-isayin ko po yung mga salita ng Diyos na yon na nakita ko, God's going to have a people. Sa lugar ng isla, maraming lalaki ng Diyos ang tinawag. Naalala ko nung buhay pa si Sister Oklet, nung time ng Buruanga. Kapag may hinahanap na missionary, si Sister Oklet, lagi kausap niya si Nana. Hinahanap niya lagi ang mga taga-isla na siyang pumalit kung sinong i-assign doon sa lugar ng Buruanga. Alam ko, naging mga missionary doon, sina Kuya Olan, Pastor Celso, Sister Mel, karamihan po talaga mga taga-isla. At nakita ng ating mga leaders ang malinis na puso ng mga taga-isla. At maraming salamat na yan, sina Sir Pipit, Sir Hiner, bilang kabataan tayo, marami tayong magandang huwaran. Kumbaga pagsusundan, kung paano tayo nila pinalaki, makikita natin yung karakter nila na ang kaharian ng Diyos is pababaan. Na even mga doktor na sila, kitang-kita natin yung mga kababaan sa bawat kababaan sa buhay nila. At yun, na-adapt namin na magandang training sa kabataan na may ganun kaming mga nakikita. Kahit sa buhay nila Tata, nila Kuya Bado, nila Kuya Celso, na ganun, mga simple lang sila na naglilingkod sa Panginoon. Pero kitang-kita ko yung pagsama ng banal na Espiritu sa buhay nila. Purihin po natin ang Panginoon. Even po dun sa bangat. Si Nana po kasi nagturo din po dun sa Miracle Academy. So dati po, meron si Nanang tinuturuan ng mga daycare, nursery, Miracle Academy po yung tawag dun sa school. So may school po dati yung Maranatha sa lugar ng Angono and sa lugar ng Bangad. At yung mga kabataan na tinuruan ni Nana sa Miracle Academy is ngayon po sina Imak, sina Puti, sina Mira, marami pa po kasi mga kabataan sa Bangad na hindi nyo kilala. Pero sila po ngayon yung nagiging partner ni Nana sa ministry. So, nagugulat ako dun sa mga kabataan din na kung paano sila maglingkod. Kasi ako nasasabi ko, nakakapaglingkod ako sa Panginoon ganito pa kasi nanay ko pastora. Mabilis ako magbigay kasi alam ko, sa nanay ko mapupunta yun. Pero yung labas, hindi mo nanay at sa Diyos talaga, iba yung training ng pagbibigay na bilang kabataan is even yung sabi nga ni Nana, sa loob ng ilang years na ng Maranatha, siguro sa ating mga magkakapatiran ay wala na po dapat na matisod pag-usapang pagbibigay, pag-usapang tithes and offering. Alam ko na sa tinakbo ng ating ministry, malaking part ng taga-isla na naging helper tayo ng Mother Church. At alam ko na sabi nga ni Sister Oklet kay Nana, nakitang-kita niya na ang Bangad daw talaga ay tumayong panganay bilang outreach. Kasi kapag may mga utos sa Sister Oklet, na doon si Nana na laging nakasupport sa ating mga leader. Nakita ko nga yung buhay niya, mas malaan pa yung time niya sa mga leader natin kaysa dun sa mga nanay niya, sa mga lolo ko, kala Tata Ilding. Kahit may sakit, ang pupuntahan pang may sakit yung spiritual leader. Pero salamat sa aming mga lolo na naintindihan nila yung tawag ng Diyos na ito. Na hindi sila nagdamdam kay Nana, kundi
naintindihan niya na ang ating pinaglilingkuran ay ang buhay na Diyos. Purihin natin ang Panginoon. Even po sa mga skill, ang Diyos ay nagkaroon ng mga tao sa isla. Sina Kuya Ray, even sa music ministry, ayun, nagiging part kami nila Isra, nila Esek dyan, na kapag may mga crusade, makikita natin mga taga-isla. So nakita ko, ang Diyos talaga yung naghanda dahil nakita ng ating mga leaders na hindi ko naman sa tinataas ang isla, pero nakita ko talaga na tunay na ang Diyos ay nagkatao sa lugar natin. Purihin natin ang Panginoon. And God's people practice what they preach. So, yun nga yung nasabi ko na kanina, pinakita ng mga magulang sa amin kung ano yung gagawin nila. Kung nyari yung pagbabasa ng Bible, hindi lang nila sinabi, kundi ginawa nila. Naging routine nila yung pagbabasa ng Bible. Even sina Ate Emma, sa lugar ng Bangad, kahit yung mga apo nila, yung mga bata, tinuturuan po nilang magbasa agad ng salita ng Diyos yung mga apo niya. And yung next naman po is, and God's people will enter into the rhythm of miracle living. Alam niyo naman po yung buhay na kinaharap ni Tata. Isang miracle living na rin po ang buhay ng aking ama. Sa nangyari sa kanyang buhay, naging thankful ako. Kumbaga, laging thankful na ako sa buhay. Kasi nung time na yon, nung nasa bingit na ng kamatayan ng aking ama, kasi natatakot na rin kami nila nanay. So, nasa acceptance na rin ako na dapat matanggap ko na mawawala na rin ang aking ama. Kasi kung hindi ko ma-accept yun, parang yung fear, hindi mawawala, parang aligaga. So, parang nire-ready na rin po namin, kaming mga anak, na anytime, any moment, pwedeng mawala na yung aming ama. Subalit, nakita namin nga, kasi nga nung nagkasakit yung aking ama, alam niyo naman po yun, shortcut ko lang, na doon kami magkapatid ni Peter, naglingkod kami sa aming ama, doon kami nagtrabaho sa ospital. Isang linggo yatang na-confine si Tata sa lugar ng ospital. At hangang-hanga kami sa Panginoon na nakita ko si Tata na hindi rin makapaniwala ang mga doktor sa exam, sa mga result, pag binasa nila na dapat ang aking ama is nakahiga na, wala nang malay. Takang-taka ang ilang doktor na aming pinuntahan kung bakit nakakabangon pa si Tata. Pero dumating din yung time na, yun nga, nawalan na ng lakas si Tata, hindi na siya makabangon. At yun, ang hirap po pala pag napunta ka sa ganong sitwasyon ng malapit na sa iyo yung kamatayan. Iba yung feeling na kahit may pagkain, hindi mo malasahan yung pagkain, parang nasa ibang mundo ka. Pero salamat sa Diyos na marami ding kapatiran ang tumulong, especially kila Sir Hiner, mga nagbigay ng financial at sa ibang kapatiran pa natin. At nakita ko yung tatag ni Tata na hindi siya nagreklamo. Sabi namin, may masakit ba? Laging sinasabi niya, all is well. Parang wala, okay naman, walang masakit. At yun, sa takbuhin ng sakit ni Tata, malaking tulong sa amin yun. Kasi nga, sinasabi sa amin ni Tata na hindi naman siya mahirap. Kung ano-anong experiment na rin ang ginawa sa buhay ni Tata. Kasi nga, nabagok yung ulo niya. So, dapat pakumatos na daw po talaga si Tata nung time na yon. At yun, sinabi sa amin ng mga doktor, alalang-alala ko yon. Magkakalapit kami nila Nana, si Peter, si Tata sa ospital. Sinabing sitwasyon ni Tata. At kitang-kita ko yung reaksyon ni Nana yun na parang, kumbaga sa makahiya, tumiklop. Na parang nanlambot ang aking magulang. Pero yung faith ni Tata,
sabi nga niya, hindi yan yung final words. At sa crusade kasi, madali na sinasabi natin, ang salita ng Diyos yung magiging final. Pero pag nasa sitwasyon ka na pala ng ganung sakit at karamdaman, dun mo talaga malalaman yung faith. At salamat sa mga magulang ko na nag-usap na nga kami kay Nana na dapat ooperahan na si Tata. Kasi wala nang other way. Yun yung sinasabi ng doktor sa amin. Hindi na kaya yan ng gamot. Only operation na lang. So, ang gagawin, bubuksan yung utak ni Tata, aalisin yung mga blood clot, at ganun yung magiging operation. At hindi kami mapangakuan ng doktor na kung gaano ka 100% yung operation. At yun, habang kami nag-uusap ni Nana sa labas, sabi ko kay Nana na kung kaya mong, kung gusto mo, gagawa tayo ng paraan. Kahit almost million pa yung magagastos. Ganun yung nasabi ko kay Nana. Pero yung sinabi sa akin ni Nana ng time na yun, Esther Faith na, buhay kung buhay, patay kung patay. So, ganun na yung sitwasyon na kinakaharap namin. And yun, nakita ko na ang Diyos ay hindi liko. Salamat din sa mga karanasan na ganun dahil mas napatunayan namin sa sarili namin na ang Diyos talaga ay nagpapagaling. Purihin natin ang Panginoon. At yun, nung alam niyo naman, naging successful. Kitang-kita niyo na ang buhay ngayon ni Tata. Malakas na ginagamit ng Panginoon. Laging nasa paghayo. At yun din, alam ko ang isang reason, laging ang longing niya is mga kaluluwa. Kahit nung time na na-hospital kami, may mga OJT, mga nurses, doktor, share siya ng Word of God. Pero yung pala ng time na yon, hindi na po pala alam ni Tata yung mga nangyayari. Kumbaga, nasa spirit na po siya. At yun, talagang salamat sa Diyos na yun, yung karasan na yun ay hindi namin makakalimutan. At alam namin na yun yung nagpatatag sa aming pamilya. Kaya purihin natin ang Panginoon. At kung hindi nyo rin po alam, nung time din na yun, is nasa financial crisis din po kami. Nung may sakit si Tata, sinana po naman, ay di na po pala namin na ang dami na po palang utang ni Nana. So naaawa na rin ako kay Nana na every prayer, parang everyday, ang panalangin na niya, ang feeling ko nagmamakaawa na siya sa Panginoon araw-araw. At yun, parang hindi ko na nagustuhan na ang Diyos ba na pinaglilingkuran natin ay kailangan natin makaawa araw-araw. Alam ko ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay mahabaging Diyos, na siya yung nag-provide sa lahat ng ating pangailangan. At yun, yung mga hakbang kasi ni Nana sa financial, even si Tata, hindi niya alam. Even kami mga anak, hindi namin alam. So lahat ng mga paghahasik niya bilang helper nila Sister Rocklet, siya at ang Diyos yun. At yun, dumating na sa aming paglilingkod, nakita ko na yung stress kay Nana. At yun nga, kasabay na din nung sakit ni Tata. So nag-decide na ako, kausapin ko yung mga kapatid ko, kausapin ko si Tata, na sabihin ko na mag-open forum na tayo. Tanong natin, magkano ba utang ni Nana? At yun, si Nana, alam kong marami na kaming paghahasik. Ayaw na niyang ipalam sa amin. Alam ko ang puso ni Nana, ayaw na niya kami ma-stress. Kasi kita naman niya na yung mga tinatangkilik naman namin is nakasupport naman kami. Kumbaga sinasarili na niya yung problemang yun. At yun, nung nag-pour out sa amin si Nana, dahil wala rin namang ibang tutulong sa aking magulang, kundi kaming mga anak at maging si Tata. Tinanong namin kung magkano yung utang ni Nana. At yun, siya dyan, nilista isa-isa, yung utang, may utang kay ganto. Lahat yata ng utangan sa bangad na utangan na po ni Nana. So, nilista namin lahat ng utang.
Naging total 1 million na. Meron pa rin lumalabas, may sinasabi pa rin si Nana, ganito, inutang ko yan sa church ng building, ito sa church building. Naging 1.5 million na yung utang ni Nana. Tapos hindi pa rin tapos. Marami pang pinagamitan. Ganito, nagasik ako sa gantong kapatiran natin, nagasik ako sa gantong kapatiran natin. Even nung nakaraan, nung kinasal si Puti, nagpakawala si Nana ng 100,000. Yun yung mga pananampalataya na minsan hindi namin maintindihan. Pero sabi nga ng salita ng Diyos, may kanyang sukat, sukat tayong isusukat. At yun, bilang mga anak, yun yung hindi namin maintindihan minsan. Yung mga ganung pananampalataya. Pero alam kong mas tama si Nana. At yun naman, pinapaunawa sa amin ng Holy Spirit. Pag sa Holy Spirit kami nag-pour out, kasi hindi naman nila yung ginagastos sa kung ano-ano. Kundi sa ministry, sa mga church building, sa mga kursada, lahat ng gastos na yun ay ginamit sa Panginoon. At yun nga, nung kinumpute na ng kuya ko yung total amount, umabot na siya ng 2 million plus. Tapos may mga tubo lang pala si Nanang hinuhulugan, 80,000 monthly. Tubo lang yun. Monthly, 80,000. So, di ko alam kung paano nahaharap ni Nana yung ganong sitwasyon. At yun, sabi namin, sige na, tutulungan ka namin. Ganito gagawin natin. Kami magkakapatid, magtutulong. Utang tayo sa bangko para makatawid tayo sa problemang itong financial difficulty. Kaya nga yung time na yun, tapos yung time ni Tata, sabi ko nga parang ang buhay namin nasa maalala mo kaya. Kasi nga, bait ang daming problema. Pero ang Diyos yung nagtatawid sa amin at yung Diyos naman yung tumutulong. At yun, pinag-usapan namin sa Nana, ganyan. Sa susunod, Nana, pag may hakbang ka na, parang dapat alam na ng lahat ng family. Kumbaga, pinagkaisahan. At yun, nung ginawa na ng paraan namin magkakapatid, nakautang kami sa bangko. Lumilitaw na minsan 180,000 monthly yung kailangan namin bayaran. At hindi namin alam paano kami tatawid. Chinek na namin lahat nung pagkukuhanan, hindi talaga sasapat doon sa 180,000 monthly. At yun, nag-usap-usap kami, kaming pamilya, open forum, na alam namin sa Diyos namin ginagawa yon. At alam namin, Diyos din yung tutulong sa amin. At nakita ko, ang ginawa naming mga diskarte, concept, insight, idea, para lang makahulog sa gantong monthly, ang gagawin namin magkakapatid, uutang uli. Parang pinapaikot-ikot lang, hindi uutang uli. Parang nilalaro lang namin yung utang. At yun din yung time na sabi namin, ang laki ng monthly namin. Tapos, si Nana, hinahamon pa nila Sister Oklet na mag-L3 na daw. Noong time na yon, tahimik lang kami. Kahit yung kapatid ko, si Peter, kahit sina Jan, sabi namin, hindi namin alam kung paano mapupunuan yung monthly namin tapos papahakbangin pa si Nana ng isang L3. Doon mo talaga masasabi na ang Diyos yung, tanging Diyos lang yung makagagawa ng paraan. Na hindi sa yung might, hindi sa yung sarili. Kundi Diyos lang yung magtatawid sa amin. Kinausap na namin sina Ate Madel, yung mga nagtuturo ng susi, sina Ate Carla, si Ate Madel, si Ate Emma. Bilang mga anak, sabi namin, nag-open na rin kami sa kanila sa Batingan Church. Sabi ko, ganito na po yung sitwasyon ni Nana. Kaya parang kami, ayaw talaga namin magkakapatid na kumuha ng L300. Kasi sa aming sarili, hindi pa oras ng Diyos. Sa aming sarili yun. At yun, nakita ko, kami nila Ate Madel, si Ate Carla, mga nag-iiyakan kami.
na alam ko rin yung mga missionary, sina Sir Pipit, Sir Hiner, maraming karanasang ganito rin silang kinakarap, sina Sir Jerry. At yun, nung pinag-uusapan namin, sabi nga ng kuya ko, kung sa Diyos yan, sige. I mean, makitawa rin din yung kuya ko sa Diyos. Kasi nga, alam niya na hindi na i-approve yung kanyang account kasi nga marami ng loan. Pero sabi niya, kung sa Diyos talaga to, kahit ganito na yung account ko, pag chinek ng bangko, makikita marami akong loan, marami akong binabayaran, ganito na lang natitira sa payroll ko. Sabi ng kuya ko, hindi yan i-accept ng bangko or ng mga approver dun sa sa L3. Pero yun, nung time na yun, nakita ko, oras na talaga ng Diyos na minsan hindi na natin maunawaan, ang ating nalang gagawin is paniwalaan. At yun, kitang-kita ko sa buhay nila Nana na sa pagsunod nila kay Sister Oclet, kay Pastor Boy, na masasabi ko na si Nana is nakapasa sa training ng Sister Oclet. Kasi dumating na sa point, sabi ni Peter, na, kausapin na natin Sister Oclet. Sasamahan kami ni Tata kahit wala ka. Kami makipag-usap kay Sister Oclet na ganito na yung sitwasyon mo. Baka naman maintindihan nila. Pero si Nana, walang ganong kaisipan. Napakalinis pa rin ng puso niya sa ating mga leaders. Kasi nga, alam ko may ibang naiisip sila na minsan hindi pa lang talaga namin maabot. At yun, totoo ko na sa inyo na ganong kalaki monthly yung aming babayaran. At ngayon, ipatotoo ko kung paano gumawa ang Diyos. Kung paano kami tinawid sa mga 180,000 monthly. Maging kasabay ang L300. Iyon, may nag-offer sa akin isang kabataan. Sabi sa akin, nag-release kasi ako ng sitwasyon sa kanya dun sa mga kaibigan ko sa Bangad. Paul, sige, magkano ba utang ni Ma'am Sonia? Sabi sa akin, kaya kong magpahiram 500,000 kahit wag tubuan. Yun na yung mga solusyon na hindi namin naiisip, pero Diyos na yung gumagawa. Na may mga ganong nag-offer na sa amin, umutong na kami sa different bangko, sa Union Bank, 300,000, sa BDO, 200,000, sa mga kabataan. At yun, may mga ganong kilos na ang Diyos. At merong isang kabataan sa Bangad, si Nana, nakaka-receive ng 100,000 na tithes, isang kabataan lang po, monthly. Kaya nakita namin na yung Diyos pa rin yung tumutulong, na sa desisyon ni Nana, hindi siya ipapaya ng Diyos. Dahil sabi nga namin, nung nag-open forum kami, walang ibang makakapagpakilos sa Diyos kundi si Nana. Kami, mga bata pa, wala pa kaming karanasan. Pero yun, sa pagkakaisa namin, nakita namin yung Diyos yung unting-unting nagpo-provide. At yun, nakita ko yung monthly bayarin namin. Unti-unti, lumiliit na monthly from 180 to 160, naging 120 na lang yung monthly namin, at ngayon nasa 80,000 na lang po yata, or 70 plus. At ngayon po, alam na namin kung saan yung pagkukuhanan ng source na yon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Yun lang po, yun yung mga karanasan namin na tinawid kami ng Diyos na kahit bakit ganun yung pagpapala, may 2 milyon kaming utang. Saan ba namin? Parang di naman namin kumbaga na ano yung 2 milyon na yon. Pero yun nga, alam ko ito yung mga karanasan namin magkakapatid na ma-cherish namin maging sa buhay ni Tata, na salamat ang Diyos yung nagbibigay ng karanasan dahil mas nakikilala namin yung Diyos na hindi talaga sa amin, kundi kitang-kita namin na ang Diyos ang kumikilos sa buhay nila. Purihin natin ang Panginoon. And
minsan nga yung time na yon. So, nagkaka-misunderstanding na kami ni Nana. So, lumalabas, galit na ako. Parang, ayun na, sa madalit salita, para may away na kami ni Nana. Pag kasi ako nagalit, hindi naman ako yung anak na nagsasalita ng masakit na salita. Pag ako nagalit, tahimik lang. Wala kang maririnig na salita sa akin, basta tahimik lang ako. At yun, kasi itong iniisa-isa ko to, ito yata yung message ng restoration. At nakita ko yung restoration na ginawa bilang anak at bilang ni Nana. Kasi nga, minsan ang salitaan na namin, gusto ko na minsan kumbaga lumabas sa ministry. Gusto ko nang iwan yung pagtuturo ng bata na iproud ko na kay Nana. Sabi ko, parang hindi ko na kaya. At yun, umiiyak na kami kay Nana, si Peter, umiiyak na. Kasi nga, minsan hindi na namin maintindihan. At yun, yung sinabi ko kay Nana na, yun nga, parang gusto ko na magrebelde. Ayaw ko na mag-organ. Di ko na intindihin yung mga bata. Ikaw na bahala, Nana. Nagkaroon kaming ganong discussion. At sinagot kami ng mga magulang namin na sabi sa akin, kung yan yung iyong gagawin, unang-una pa lang, uunahan na kita. Ako nang aalis sa ministry. At yun, habang nag-aaway kami ni Nana, na doon si Tata, nire-relax niya kami. At yun, salamat kay Tata na bilang anak, hindi kami naghanap sa kanya ng maging lalaki. Kasi si Tata naman, nag-iwan ng buhay yan. Tsaka nakita ko sa kanya na sumunod talaga siya sa Panginoon. Kaya yun, dahil nga sa pananagutan ko, hindi ako nakaalis sa ministry. Kasi oks lang sa akin umalis sa ministry kung ako lang. Ay naging sitwasyon po kasi nung crusade, ako na nag-iintindi sa mga bata, ako na nag-iintindi pag may crusade, ako na nag-aasikaso ng mga van, nasasakyan ng mga taga-bangad tsaka ng mga taga-batingan. So nahirapan ako mag-decide kapag yung maglaylo muna, hindi muna magsama sa crusade, hindi na ako nakapag-decide dun sa sarili ko kasi alam ko maraming maapektuhan. Pero yun, share ko lang din dun sa music ministry namin na kapag tuwing krusada, yun nga, yung tayong mga magkakapatiran, na yung buhay natin is minsan kapag crusade, yun na yung outing nating pamilya. So, enjoy na tayo kapag may crusade. Yun lang yung time na parang lalabas ang mga pamilya. So, yun yung naging kagalakan namin na kapag may crusade, ganun yung nararamdaman. Pero nga pag may iniintindi ka na, kasi nga ako na rin yung nag-iintindi ng mga batang maliliit manunugtog, kapag may krusada, ipag-prepare ko yung mga manunugtog namin maliliit na bata ng umagahan, ng tanghalian, mamamalengke kami ni Ezekiel. Yun, kahit hindi inuutos ni Nana sa amin na ipaghanda nyo, may sariling kusa na kaming mga anak. Kasi pinakita nga nila sa amin kung paano talaga maglingkod sa Panginoon eh. So, dumating na sa point na pag may crusade, ang binabayaran ko sa sasakyan, 6,000. Ay minsan, ako yung sumasagot ng 6,000. Sabi ko, nako po, may may crusade. Parang dalawa na yung feelings ko pag may crusade. Gastos, pero masaya naman. Pero minsan kasi, yung mga sacrifices, pag yung may pinanagutan ka na, minsan mahirap. At yun, masaya naman, kitang-kita ko na kahit may mga ganitong pagsubok, hindi nawawala yung joy, yung satisfaction sa paglilingkod namin sa Panginoon. Na ang Diyos din yung magpapaganda sa buhay namin. At ito ay nakikita na namin. At yun nga, meron din akong isang message dito nga sa message nung 2024 na God's message natin, na God's favor. Na, di ba may monthly po nakalagay yun? In this month of January, February. Tapos yung time na yun, in this month of June, birthday ko kasi yung June,
Because God has chosen you as a priest, He will accept your sacrifices by fire, and He will use them to do the impossible in your life. So, yun yung pinanghawakan na salita ng Diyos noong buwan ng June. Sabi nga ni Nana, ang pinaka-importante sa lahat is yung salita ng Diyos na pinanghahawakan mo. Hindi yung galing o kung magaling ka man magturo, kung magaling ka mang estudyante, hindi yan yung makapagpapakilos sa Diyos. Hindi yung sipag mo, kundi yung Diyos na, yung pananampalataya mo sa Diyos. Sabi nga, faith without action is dead. So, yun, nung time na yun, nung pinanghawakan ko na yung salita ng Diyos na yun sa June, nagkaroon ako ng increase sa office. Yung salary ko ngayon, 6 digits na. Tapos, patotoo ko lang din sa company namin. Napunta ako sa company nila, Kuya Eman, na may backer na naman ako. Nakapasok na naman ako sa company dahil may backer ako. Panguna yung kapatid ko. Tapos ngayon naman, ka-churchmate natin, si Kuya Eman. Kaya nakapasok ako sa company yun dahil may backer ako. At yun nga, mahirap yung exam at mahirap din yung mga empleyado na pinipili. Karamihan, cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Yun yung mga kasabayan ko na nag-training. 5 kami. May magna cum laude ng UP. So, pag magna cum laude ng UP, kakaiba na yun, ibang usapan na yun. Kasi sa UP, mahirap makapasok. At ganong katataas ng knowledge yung mga kasabayan ko. Sabi ko, wala naman laude. Maranata lang ako. Pero alam ko, may buhay na Diyos ako. At yun yung advantage ko sa kanila. At yun, nung nag-exam ako kay Kuya Eman, 5 kami, lahat laude. At pinagpapasalamat ko sa Panginoon. 2 lang kaming nakapasa nung magna cum laude ng UP. Purihin natin ang Panginoon. Yun, kitang-kita ko, Diyos yung naghahanda. Sabi ko nga, bakit ganito yung... Bait na dito ako sa trabahong ito, ang mga kasama ko, sobrang tatalino. Sobrang tataas ng expectation. So, mape-pressure ka talaga and may stress. Pero salamat nga, may Diyos tayo na siya yung tumutulong sa atin na kitang-kita ko sa pagtatrabaho ko doon na yun nga, may mga times na pag may crusade tayo, ang Diyos na yung gumagawa ng paraan para makasunod. At nakita ko, pag may practice, napapagsabay ko yung trabaho, napapagsabay ko yung paglilingkod. Kahit nung last time dito kay Puti, na doon kami pero nagtatrabaho kami. At nakita ko, kapag nakita ng Diyos na susunod ka sa Kanya, yung assignment mo, ang Diyos din yung gagawa ng paraan para makasunod ka. So, sa ating mga kabataan, kahit may trabaho na tayo, huwag natin iiwan yung assignment na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. I-share ko lang din dito sa mga maliit na Torotot Boys. Sabi ko nga sa mga kabataan din namin, kasi minsan, nawala na kami po is bunga ni Kuya Arting. So, successor kami ni Kuya Arting sa lugar ng Bangad sa music ministry. Kami nila Peter, nila Jan. At yun, maraming natutunan kami kay Kuya Arting sa music. At yun, bilang mga music ministry, malagas sa atin na sabi ko nga, pag nag-example ako dun sa mga bata, dun sa mga Bible story, may mga paghahandog na minsan, naghandog ka, pero hindi tinanggap ng Panginoon. At yun, yung paghahandog natin, gusto natin na dapat ma-accept din ng ating Panginoon. Yung example siguro, tumutugtog ka ng, kunyari, pyesa, organ, trumpet. Pero yung tumutugtog ka lang every Sunday, every Saturday, tsaka wala kang ginagawa, parang ang dating nun, pag ang output ng music mo, parang naghandog ka ng bulaklak na binili mo sa dangwa na nilagay mo lang dyan. Kumbaga, hindi mo inayos. Kumbaga, bumili ka ng bulaklak na dyan lang, tinambak mo lang. So, parang nakakalugod pa sa Panginoon yun. So, ganun din yun sa music ministry. So, bilang tayo mga naglilingkod sa Diyos, bilang music ministry ako, gawin natin yung bahagi natin. Magbigay tayo ng oras na hindi lang tayo tutugtog every Saturday, every Sunday. Kaya nga maganda rin kasama yan, sina Kuya Isra. Kasi pag may pyesa, binigay ko, hindi sila intindihin.
ginagawa nila yung part nila bilang music ministry, yung part ng bass, gagawin nila, hindi na sila yung parang tuturuan. Kasi may mga kabataan akong kasama pag kami nag-aayos. Mapalad na po pala yung mga kabataan ngayon na mga bagong generation. Yung panahon namin nila Renz, yung training namin kapag magse-set up ng music ministry sa Crusade, Thursday night pa lang kasama na kami sa ELP. Puyat kami naghahakot ng speaker. Minsan natutulog na kami si Renz. Minsan si Renz pagkagising may speaker na sa sa tiyan. Ganon yung training namin. Naabutan pa namin sina Kuya Rolly. Kami yung taga-assist nila Kuya Rolly sa ilaw. Pag may mga banner, kami yung umaakyat. So, ganon yung training namin bilang music ministry. At ngayon, mapalad na ang mga kabataan dahil pagdadating sa Crusade, tutugtog na lang. Kaya, yun, bilang madagdagan natin yung preparation natin at matanggap ng Diyos yung ating pagtugtog, magbigay pa tayo ng extra effort para yung paghahandog natin sa Panginoon ay kalugod-lugod. Purihin natin ang Panginoon. Yun nga, sa pagpapala nga, ngayon nga, nakita ko, yung lugar ng Bangad. Sa lugar po ng Bangad, alam ko may 4 na kabataan na sumasahod ng 6 digits. Sino mag-aakala na si Nana is magkakaroon ng mga ganong financial supporter? Nasabi nga ni Sir Pipit kanina, bundok, dagat lang yung ating sources. Pero pag dumating na yung time na God's favor na talaga, na magugulat na lang tayo at hindi, kahit ako sa mismo sa sarili ko, hindi ako makapaniwala na gano'n na pala yung antas na pinagkaloob ng Diyos sa lugar ng Bangad. Na simpleng bata lang kami dati na manunugtog, pero hindi kami makapaniwala na nasa gantong level na kami ng mga salary. At yun, ituloy ko lang yung sa sinabi ko kanina, yung nagka-increase nga ako sa office. At nakatapos na rin ako sa title. May nabili akong lupa sa Darangan, sa overlooking. Ang halaga din ng lupang niyon is almost 1 million. And natapos na rin yun sa taon na ito. So, yun, nagkaroon ako ng investment na lupa na more or less million na yung halaga. And yung third na tinanggap ko sa Panginoon is meron ako mga nakapartner sa Bangad na nakabili kami ng 500 square meter na lupa, malapit naman sa Batingan. At ngayon, tinatayuan na yung apartment. So, naplano namin na Imboy na yung apartment na yon is 16 apartment and sinisimula na yung 6 na apartment. At yun, kitang-kita ko na ang Diyos yung nagpo-provide. At dun sa kinaharap namin sa utang ni Nana, malugod ko pong binabalita sa inyo na almost bayad na po yung 2 million na utang. Purihin po natin ang Panginoon. Yun nga po, yung God's favor, talagang nagkasabay-sabay na din po kasi yung mga project. Ang intindi ko lang din po at unawa doon sa tinuturo ni Sister Hiling about doon sa flood stage. Na pag sinabing flood stage, ibig sabihin yung ang baha. Walang baha na isang bahay lang yung binaha. Kumbaga, pag sinabi mong baha, maraming bahay ang aapektuhan yan. Flood stage yung description. So alam ko na maraming kapatiran ang makakaranas ng flood stage ngayong taon. Dahil ngayon ay God's favor. Purihin natin ang Panginoon. Yun. Tapos, i-share ko lang din po pala. Yun nga, nagkasabay-sabay na nga rin yung mga project namin. May project din kami ngayon sa Maranatha Bangad chapter na ina-upgrade namin yung altar. At yung altar na nga iyon, parang 100K na rin yung nagagastos. Tapos, nung last Monday, bumili ako ng tiles. Sinamahan ako ni Nana. Sige na, ipa-tiles ko na yung altar, sabi ko. Nagkaroon ako ng design na ako yung tumulong sa akin magulang. Kahit na ikakasal na ako kay Hana. Dahil, yun nga, na rin kami, nag-iipon-ipon na rin kami ng pangkasal.
Tapos, nagpapagawa pa ako ng bahay sa matandang bahay doon sa lugar ng Bangad. Nakita ko na parang ang daming gastusin. Pero, yun nga, sabi ni Nana, yung salita ng Diyos na pinanghahawakan mo. Marami kaming karanasan, experience, kaya alam ko na ang Diyos yung tutulong sa bawat isa sa atin. Purihin natin ang Panginoon. Dati nga po, pinagtuturo ako ni Nana ng susi sa lugar ng Bangad last 3 years ago yata. Sabi ko, Nana, ko niyan. Mahirap yan, magulo yan. Kasi alam ko ang mga responsibility, kaya hanga ako kay Sir Jerry, kay Sir Pipit, lahat ng missionary natin. Alam ko yung hirap, pananagutan nila, hindi biro. At yun, maraming salamat sa buhay nila dahil tayo nagiging kalakasan. At alam ko na kahit wala na yung ating mga leaders, wala na si Pastor Boy, wala na si Sister Oclet, at salamat may Sister Hiling tayong natitira pa na ating patuloy na idadalangin. At alam natin na ang tawag ng Diyos sa Maranatha PTL Club of the Philippines ay patuloy na magpapatuloy. Purihin natin ang Panginoon.